Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. So, kumusta naman po kayo? Ayan guys, nag-upload na tayo ng Subliminal sa kabila natin channel sa Jade Tarot. Ayan, may kasama yung ritual na sobrang babang voice lang and binabaan ko lang yung volume. Okay? And pwede kayo guys mag-suggest kung ano yung pwede ko pang gawing subliminal para sa inyo. Okay? Para i-upload natin doon. O pwede rin naman dito. Sige, pwede ko siyang i-upload dito. Okay? So, ayan. Tignan natin kanina tong love reading. So, by the way guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below, yung link ng aking Facebook, ayan, i-message nyo na lang ako. And sa mga interested rin kay sa ating rituals, okay? Rituals. Message nyo lang ako guys, okay? Tignan natin kanina kung love reading. Okay, kanina itong love reading. Kanina itong love reading. I forgive you for me and for us. Okay, so parang sinasabi sa akin dito na ang laki ng sacrifice na ginagawa mo ngayon para sa relasyon nyo. Kumbaga parang paulit-ulit na pagpapatawad, pagpapasensya, at mahabang pagmamahal, no? Para pinapakita sa akin dito. Siguro ginagawa mo yan kasi hindi na para sa'yo. Ginagawa mo kasi para sa anak mo. Okay, siguro iba sa inyo, kung may mga anak kayo, iniisip mo na mahirap yung broken family, lalo na yung iba sa inyo, pwedeng nanggaling kayo sa broken family. Okay? So, ayaw mo nang ipa-experience sa anak mo yung ganong klase ng pamilya. Ang hirap guys, no? Pero sa totoo lang guys, ito sabihin ko sa inyo, hindi naman sa parang ini-encourage ko pa sa kayo, no? Na gawin, no? Pero alam niyo naman siguro yung tama't mali. Actually guys, ito hindi lahat ng buong pamilya masaya talaga at hindi lahat ng broken family is malungkot. Yan ang katotohanan guys, no? Depende yan sa mga taong nakakasalamuhan nyo, sa mga magulang nyo, kung paano kayo palalakihin or kung paano kayo magiging magulang sa anak nyo. Totoo yan guys, okay? So, kung ikaw bibigyan mo yung pamilya mo ng peace of mind, so 'di ba? Ang saya nun bilang isang anak kasi pag anak ka masyadong emotional, pag mga bata pa no, para silang sponge na mabilis maka-absorb and masyado pang sensitive. So piliin natin guys na bigyan sila ng peace of mind. So sabi diyan guys, I forgive you for me and for us. So hayan, hindi lang to para sa inyo, siguro para sa pamilya nyo. Lahat ng sacrifice na ginagawa mo ngayon is para sa pamilyang binuo nyo. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong love. Ayun, no? Love can mend the deepest wounds. Kasi sobrang sakit na nung nararamdaman mo, eh. Kumbaga, nandun ka na sa rurok, no? Nasagad ka na. Hindi mo na alam kung ano pa yung pwede mong isipin para lang maisip mo na merong kapayapaan dito sa relasyon na to. Pero titignan natin kasi sa totoo lang, sabi nila, di ba, kung marunong na magpahalaga yung partner mo, hindi pa huli ang lahat. Parang ganon. Kahit sabihin na natin guys na sobra na yung sakit, ang mahirap lang nito guys, hindi mo mabilis makalimutan yung mga pinagagawa niya. Kahit gumawa pa siya ng 10 tama doon sa relasyon, kung hindi mo naman makakalimutan yung mga pagkakamaling ginawa niya. So, wala ring saysay kahit na mag-effort pa tong person mo. Siguro may mga bagay kasi siya na ginagawa na ayaw mo and hindi niya guys parang pinakikinggan or ayun, hindi niya pinakikinggan na o ayaw mo to. So ginagawa pa rin niya yung mga bagay na mali. Mali sa paningin mo pero para sa kanya guys tama yun kasi doon siya nagiging masaya. Okay? Sige, titignan pa natin. Ayan, pinupunasan ko lang yung screen kasi dito ako nakatingin sa screen, cellphone ko. Okay, tignan pa natin.
meron tayong forgive what you didn't know. You're still learning. Oh my God. Puro pagpapatawad to guys, no? Pero alam nyo guys, sa ginagawa niya, lalo kayo nagiging matured. Okay? Sa ginagawa niya, lalo mong nakikita yung value mo. Na parang, wait, hindi na pala siya yung mahalaga. Parang natututo kang magpahalaga sa sarili mo. Natututo kang maging mas madiskarte. Kasi kung mag-aantay ka sa pagbabago ng taong to, kung mag-aantay ka na kumbaga parang kung mag-aantay ka na meron siyang gagawing malaking impact or pagbabago para sa inyong dalawa, is parang malabong mangyari. Parang ganun yung iniisip mo. So, sinasabi lang dito guys, parang patuloy paulit-ulit mong pinapatawad, paulit-ulit mong pinapatawad, pero parang wala ka rin natututunan eh. So, ano yung nangyayari? Tinotolerate mo lang yung person mo. 'Di ba? Kumbaga, ini-spoiled mo lang din siya sa ginagawa niya. Hindi ko sinasabing mali ka sa ginagawa mo na yan. Kasi pwede may mga mag-comment dyan, mali ba yun, madam? Pinatawad ko na nga siya para lang sa pamilya namin. Naku pa rin ba? O, 'di ba? So, guys, walang mali doon. Kasi pag magulang ka na talaga, lalo kung babae kang nanonood, sa totoo lang, ang laki ng sacrifice ng mga nanay. Bali-baligtarin man natin ang mundo. Totoo lang, no? Mas maraming nanay ang maraming sakripisyo para sa mga anak. Pero may mga nanay din guys na mas kayang iwan yung mga anak, mas kayang wag mag-sacrifice para sa mga anak nila. 'Di ba? So I think ikaw ginagawa mo 'yan kasi para na lang sa mga anak mo. Okay? Marami kang diskarte. Titignan pa natin. Okay, so sabi dyan, your spirit blooms anew each time life challenges you. Okay. So, kagaya na sabi ko, parang nasabi ko na kanina, no, na talagang ginagawa ka ng matured. Nagmamatured ka na sa mga bagay na pinapa-experience sa inyo ng person mo. So, nandun ka na sa point na parang siguro maaga kayo nagsama. Siguro parang late bloomer ka ngayon. Parang ngayon ka nagdadalaga, ngayon ka nagbibinata. May nakikita kasi akong parang mga nag-abroad dito. Then sa abroad parang doon mo na feel na mas naging malaya ka nung napalayo ka sa person mo. Okay? May time na yes, nag-overthink ka kasi kung ano na yung nangyayari. Pero yung malinaw na pinapakita sa akin dito guys, mas iniisip mo yung mga responsibility. And yung person mo, kung tatanungin mo ako guys, okay, titignan natin. Si person. Okay. Why can't you see... Okay, sabi dito. Ano to? Actually, guys, ang hirap din minsan basahin yung mga cursive. So, parang you din siya, no? Why can't you see my heart? Siguro na-typo sila. Na-typo. Namali sila ng edit siguro. Okay, so yan. Why can't you see my heart? So, yun ang gusto niya sabihin. But parang hindi mo nakikita. Tignan mo, puro brown. So, earth sign siguro yung karamihan na nanonood sa atin, no? And yung kadil mo is fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Kasi puro lupa. Kanina pa napapansin, ang ganda, no? Ang ganda tignan ng brown. Pero guys, tignan mo yung energy ng person mo. Parang sinasabi niya dito, ba't hindi mo siya nakikita? Hindi mo nakikita yung pagiging sincere niya dun sa relasyon. Hindi mo nakikita kung nagbabago na ba siya kasi para kang nagiging tawag doon yung history. Hindi mo makalimutan yung mga pinagagawa niya. Kagaya ng sabi ko kanina guys, kahit gumawa siya ng 10 tama, kung nagawa na niya, di ba? Parang ang hirap na para sa inyo na maniwala. Okay? Pero iba sa inyo rito guys, may nahihirapan. Yun nandun ka sa point na yes, hawak mo nga yung person pero wala kang peace of mind. Mas pinipili mong magstay kasi parang ito yung pwedeng makatulong sa mental health mo. Kahit pa paano, napapakalma ka nito. Okay? And yung pinapakita sa akin dito guys, nandun sa point na siguro kulang lang din kayo talaga kayo sa bonding ni person. Oo, parang kailangan nyo lang ng solid na bonding para kahit papano magkaroon kayo guys ng parang bumalik ulit yung tamis, no? Kasi baka hindi na talaga kayo nagde-date, hindi na kayo ganon nagiging sweet sa pag-uusap nyo.
Wala nang nagiging time. Okay? Paano ba to? Parang balik-baliktad yung card ko. Okay. Tignan pa natin ang additional message. Okay. So, nakikita ko naman dito guys, kahit papaano, tumutulong yung person mo, no? Parang nandyan na siya pero hindi mo siya nafe-feel. Nag-e-effort, parang importante na lang sa inyo guys is nagmamalasakit siya para sa mga anak mo. Parang kahit hindi na para sa akin, kahit para na lang sa mga anak mo, sila na lang yung isipin mo, sila na lang yung parang ingatan mo, alagaan mo, sila na lang yung parang tignan mo doon sa relasyon natin dalawa. So, nandun ka na sa point na yon. Okay? Tignan natin. Meron tayong the sun. Ayan, no? Alam niyo guys, umiikot yung relationship niyo sa mga bata. Parang, pwede ba sa inyo may buntis ba rito? Okay, pwede nagpaplano kayo, no? Or pwedeng may mga anak na kayo. Iba naman sa inyo pwedeng wala, pero pwedeng nasa plano niyo pa lang. Okay. Kanina po itong love reading. Ayan, may mga bali-baliktad akong card. Hindi ko ata naayos to. Oops. Meron tayong Ace of Pentacles. So, ikaw nagiging practical ka, promise. Kumbaga, itong relationship na to, tinitignan mo na lang kung ano yung magiging ambag niya sa buhay mo, no? So, yeah, parang nakapokus ka na lang din talaga dun sa pera. Ganon, nagiging practical ka na lang, nag-i-stay ka na lang din kasi kahit pa paano nakakatulong sa inyo. Okay? Or kahit pa paano nakakapagbigay sa mga anak mo. Parang kailangan mo ng katuwang. And yeah, na ibibigay naman ng person mo. Pero kung makikita nyo guys, Ace of Pentacles kasi, may pagbabago talaga siya. Parang aalukin ka ng person mo na parang mag-invest kaya tayo, mag-business kaya tayo, magpundar kaya tayo ng ganito property. So makikitaan mo siya guys ng mga ng mga plano. Makikitaan mo siya na parang kahit papano itong person na to, nagiging practical na siya ngayon, no? Parang nagkakaroon na siya ng pangarap para sa inyong dalawa. Siguro kasi na-realize niya, tipong ang tagal niyang natulog sa relasyon niyo. Ngayon lang siya nagising. Ngayon niya lang guys na-realize lahat. Okay, sige, titingnan natin. Meron tayong I'm sorry. Ayan no, gusto niya mag-sorry sa inyo sa mga maling pinagagawa niya. Ayan, I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. Grabe. So, ibig sabihin, sincere talaga yung person mo. Kaya nga sabi niya dito, bakit hindi mo siya nakakita? Hindi mo nakakita yung pagiging pure niya doon sa connection niyo ngayon. Ba't hindi mo nakikita yung puso niya ngayon, yung pagmamahal niya sa inyo, yung pagmamalasakit, yung effort niya kahit papano. Hindi mo na yun nakikita. So, si person mo, sabi niya dito, parang ba, ayan no, hindi niya rin gusto na masaktan ka. And gusto niya talaga guys na mag-sorry sa inyo. Gusto niya sabihin sa inyo. Pero siguro everything na mag-attempt siya sasabihin sa inyo yon, parang ano ba to, binabara mo siya agad. Like, sinasabi mo na, basta parang feeling niya na mapahiya siya. Okay? So, pwedeng hindi niya na sinasabi and makikita mo na lang sa action. Siguro doon niya na lang pinapakita yung pagiging sincere or yung paghingi niya ng tawad. Ang laki ng kasalanan niya sa inyo. Pero, grabe yung pagsisisi niya. Kaya nga, willing siyang bumawi sa inyo. So, marami kang sacrifice dito sa relasyon niyo. And, masaya siya na, dahil sa dami ng sacrifice mo, hindi mo siya sinukuan. Masaya siya na ikaw yung pinili niya. And, masaya siya kasi, maayos ka. Maayos kang partner kahit siya yung hindi maayos. No? Kasi para siyang lagalag eh.
Okay, pagigilagalag niya, ginagawa lang niya yung mga bagay na magpapasaya sa kanya. Okay, sige, tingnan pa natin. Meron tayong finding myself. It was time I went within to find myself again. I need to figure out what I want out of life. I need space. Ikaw to. Ikaw tong naglalaylo. Ikaw tong lumalayo. Medyo nakakalungkot lang kasi nandun na sa point na kung kailan gusto magbago ng person mo, kung kailan gusto niyang mag-effort, bumawi sa inyo, saka ka nawala na ng pagmamahal. Kasi nakikita ko sa inyo parang naubos ka na. I think matagal yung pagsasama nyo and sobra yung pagtitiis na ginawa mo. Yes, mahal mo siya, pero mas malinaw sa isip mo na parang wala na talaga, parang hindi na lang. Ganun kita nakikita ngayon. Parang basta mag-focus ka na lang sa pamilya natin, isipin mo na lang yung mga obligasyon mo. Ganun ka. Piling ko naghiwalay kayo, tapos nagsama lang ulit. Then nung naghiwalay kayo, doon ka mas naging matured. Doon ka mas naging matapang. Okay? Sige, meron tayong, will you listen? There's so many things. Okay, there's so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? So, ayan. Siguro, sinasabi niya sa inyo. Okay? May sinasabi siya sa inyo or kinakausap ka naman niya, pero parang feeling niya hindi ka nakikinig, hindi ka naniniwala. Ano ba? Parang may something na ayaw niya dun sa ugali mo. Basta may ugali ka na parang isip bata or sabihin natin matured ka, pero may something sa'yo na ang tingin niya kasi parang hindi mo siya kayang pakinggan sa ngayon. So, alam niya guys, ito ha, sa relationship, sa totoo lang, kung matagal ka nang nakikinig sa akin, nagbibigay din ako ng advice kahit paano. So, guys, sa totoo lang, napaka-powerful, no? Napaka-powerful ng communication. Kung wala lang kayong communication, solid communication ng person mo, expect mo na itong relasyon na to, unti-unti na yung masisira. Okay? Unless matured na kayo, like, kaya nyo nang i-handle kahit hindi kayo mag-usap. Same kayo, choice nyo na wag mag-usap maghapon. May ganon. Oo, may ganong relasyon na parang okay lang kahit hindi mag-usap maghapon. Ayun, kung hindi ka ganon, ibig sabihin, hindi mo matatawag na parang pagmamahal yan eh. Kung nakapokus ka pa rin or nakatingin ka pa rin sa mga ginagawa ng person mo, binabantayan mo pa rin yung pwede niyang gawin araw-araw. So, ibig sabihin yan guys, medyo bata ka pa kasi kulang ka na sa pagmamahal pag ganyan. Kulang ka na sa aruga pagka gusto mo na lang ng kalinga ng person mo. Pero kung titignan mo na yung relationship nyo is parang okay lang, oo, okay lang, ganyan. Pero meron kayo guys pag-uusap pag nandun na kayo sa bahay. Okay? Nag-uusap na kayo ng partner mo. Pag kayong dalawa na lang, doon kayo nagbubuo ng plano. Okay? So, sabi ko sa inyo guys, kahit hindi na kayo magkumustahan, mag-good morning araw-araw, basta meron kayong solid na communication, like, ano yung next na plano nyo, ano yung susunod na hakbang nyo, and lalo na kung yung pinag-uusapan nyo guys is patungkol doon sa future ng mga anak nyo. Diba? Napakaganda pag ganun yung pag-uusap kasi sobrang matured. Pero hindi na kasi uso pagka mag-asawa, no? Uso pa ba yung good morning, good night? Kumain ka na ba? 'Di ba? Para lang to sa mga teenager, guys, eh. Ayan. Iba na kasi, guys, pag magkasama, iba na yung usapan talaga. Pero mahalaga na alagaan mo yung partner mo. Okay? Huwag niyo guys pabayaan kasi willing naman magbago tong person mo. Meron tayong my dreams. I've been dreaming about you in my dreams. We are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, yun. Doon ka mas nararamdaman ng person mo na parang feeling niya napaka-pure ng relationship niya doon sa panaginip niya. So, nandun na sa point na siguro ini-imagine ka niya bago siya matulog, no? Iniisip-isip ka niya bago siya, guys, matulog. Kaya napapaginipan ka niya. Okay? So, kung sa tingin mo ba't parang hindi siya mawala sa isip mo, nagtitelepathy kasi, guys. Okay? Nararamdaman mo pa rin siya. Okay? Nararamdaman mo pa rin kahit hindi na kayo, guys, gano'n nag-uusap.
Pero guys, ito ha, okay lang kahit hindi kayo mag-usap maghapon na mag-good morning, ganyan, text. Ang mahalaga guys, pagka meron kayong time pahinga, nandun yung solid na communication. Okay? Titignan natin. So, yeah. Huwag nyo naman guys, syempre focus lagi yung sarili nyo doon sa, sa obligasyon, sa career, puro stress. Diba? Syempre kailangan nyo rin guys ng time. Tignan natin yung nararamdaman ng partner mo sa'yo. Okay, nararamdaman ni partner mo sa'yo ngayon. Nararamdaman ni partner mo sa'yo ngayon. Meron tayong no one compares. No matter how many people I've met and experience I have, there's no one who compares to you. Diba? Ibig sabihin, diba? Parang naghiwalay talaga kayo na to. Diba sa inyo guys, pwedeng, ayan, asawa mo, naghiwalay kayo, then ngayon parang hiwalay pa rin kayo. Then nakikita ko na pwede magbalikan pa talaga to eh. Or pwedeng, parang, yun nga, parang nanawa, o sabihin na natin guys, na umay doon sa relasyon. Yan yung pinapakita sa akin. So, sinasabi rito, marami siyang na-meet, marami siyang nakausap, marami daw siya na-experience. Ayun, sabi niya eh, oh. Pero, wala talagang tutulad sa inyo. Feeling ko, merong something sa inyo na yung person mo guys, nahuhumaling dun sa ugali mong yun. And, hinahanap-hanap niya pa rin sa inyo. Okay? Nung humaling. Grabe yun, no? Yan, sige, title natin yung humaling na yan. Okay. So, minsan kasi, guys, hindi ko na din alam yung ita-title ko, no? So, siguro pag nag-upload ako, panoorin nyo na lang din. Then, malay nyo, makaresonate kayo. Okay. Ano yung tingin sa'yo ng partner mo? Tingin ni partner mo sa'yo. Ano yung tingin sa'yo ng partner mo? Unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. Diba? Parang may mga bagay na hindi na maliwanag sa kanya. Parang naguguluhan na siya. Kasi hindi na rin niya maintindihan. Bakit ka ganyan? Ba't mo siya kinakausap minsan? So, pagka naman hindi ka naman niya kinausap, ikaw naman yung naghahanap. So, parang alam niyo, opposite kayong dalawa. Pag meron siyang time na kausapin ka, ikaw naman yung parang nagtatampo. So, pagka hindi ka naman niya kinakausap, nagtatampo ka rin. So, saan lulugar sa'yo? So, i-fix mo rin yung sarili mo, no? I think may something din. Siguro, yun na nga, sabi ko kanina, dahil sa trauma na pinarana sa inyo na tong taong to. So, diba? Hindi ka masisisi dyan. Ayan. So, naguguluhan yung partner mo, guys. Wala na siyang ginawa kundi isip-isipin ka paano siya babawi sa inyo. Okay. Tingnan natin ano naman yung... Okay. Tingnan natin ano naman ang plano ni person dito sa relationship niyo. Okay. No one compares. Ayan pa rin guys ang sinabi dyan. Okay. So, yung plano niya guys, babalik pa rin siya sa inyo. Kasi, parang, hinahanap niya sa ibang tao yung ikaw eh. Hinahanap niya sa ibang tao yung katulad mo. Pero hindi niya nga guys mahanap. And yung bottom of the deck, my fantasy. You're my fantasy. I have picture and video saved of you and use them for inspiration. I want you. Diba? So, yung plano niya guys, babalik at babalik pa rin sa inyo kahit na may mga hidwaan kayo, tampuhan. Okay? Tignan natin. Ano naman yung outcome sa siding person? Outcome. Runaway. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and be alone with you. O, diba? Kala mo runaway na tumakbo sa'yo, no? Tumakbo pa palayo sa'yo. Pero papunta ka na sa inyo, guys. Yan, nasa Hawaii ba yung iba sa inyo? May Hawaii pa talaga dito. So, gusto ka niyang puntahan.
Um, gusto ko niya, parang sabik na sabik siya sa inyo guys. Gusto ko niyang makita, gusto niya mag-travel papunta sa inyo. Yung pinapakita sa akin dito guys. Ayun, may mga insekto. Sorry naman. Okay? So, yung pinapakita sa akin dito guys, parang gusto niya mag-travel papunta sa inyo. Gusto niya mag-usap kayo or para siyang bata. Gusto niya nakadikit na nakadikit sa inyo guys. Ganyan ko siya nakikita dyan. Okay? Ikaw naman, ayaw mo naman na lagi siyang nakadikit sa inyo kasi parang kang naiirita. Ayaw, parang nga siyang bata, no? Para siyang bata, tapos ikaw nanay ka niya or tatay ka niya. So, feeling ko, ikaw yung safe zone niya eh. Kampante siya sa inyo pag nandyan ka. So, parang feeling niya, kalmado yung paligid niya pag nandyan ka. Okay? Tignan natin. Ano yung outcome? Outcome agad. Ayan. Nakalimutan natin pala yung zodiac sign. Sorry. Okay. Ayun yung outcome niya, guys. Gusto niyang pumunta sa inyo. Parang, piling ko na sa abroad kayo, no? Parang gusto niya sumunod sa inyo, abroad. So, zodiac sign sa sign niya. Meron tayong Scorpio, Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn, and Sag. Taurus, Aries, Leo, Virgo, Sagittarius, and Capricorn. Cancer, Aries, Taurus, Gemini, Pisces, and Aquarius energy. So guys, ayan na. Ingat lang din kayo kasi malapit na yung retrograde. Oo, 2 planet yung magre-retrograde. Ang hirap pa naman. Mararanasan nyo na yan. Pwede nga na-experience nyo na. Parang ang daming conflict na nangyayari. Napaka-powerful guys ng ngayon. Promise, napaka-powerful. Maski ako parang hindi kinakaya ng energy ko. Ayan. So, doon naman tayo sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo ngayon? Ghosted. I'm sorry, I disappeared. Sorry naman. I'm sorry, I disappeared. I needed to get away and clear my head. Oh, attached to my ex. Yun ang ibang person na tinitignan. Parang kinukumpara mo naman sa partner mo na parang, dapat pala siya na lang inasawa ko eh. Dapat pala siya na lang yung pinili ko eh. Ba't napunta pa ako sa... May mga senaryo na gano'n na parang nagsisisi ka na dapat hindi na lang siya. Okay, so ayan. Parang ginost mo yung asawa mo. Pwede pala yun, no? So ayan, ghosted. Kung di mo ito asawa, pwedeng naka-live-in or pwedeng nagplano na. So, pwedeng matagal na kayo. So, sinasabi rito guys, ginost mo siya. Parang, ayaw mo na talagang magparamdam. Oo. Ayaw mo na muna magparamdam. Gusto mo nang iklaro lahat, no? Gusto mo nang peace of mind. Ganon. Okay, so yung nararamdaman mo sa kanya. Parang gusto mo lumayo sa kanya. So, ano naman yung tingin mo sa kanya ngayon? Tingin mo kay partner mo. Need time to heal. Need time to heal. Right now, I'm in a space where I needed to focus on my healing and self-love. This isn't about you. It's about me. Okay. So, guys, ito yung malinaw na pinapakita sa akin kung bakit din naguguluhan ka. Parang, meron kang ibang taong tinitignan. Oo, na-attach ka sa ibang tao. Okay, iba naman sa inyo, pwedeng wala ka namang ina-entertain. Pwedeng ready ka lang na open ka sa ibang tao. Parang gusto mo na ma-experience ng bago muna. Okay, siguro naumay ka na dito sa relasyon na to. Ayan o. Healing. Okay. So, parang gusto mo na mag-self-love. Ano yung plano mo? Ano yung magiging plano mo sa connection na to? Okay, you're mysterious. I can never seem to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. So, ayun. Kasi guys, may mga tamang duda ka eh. Kasi trauma ka na sa taong to. Hindi naman kita masisisi kasi nga may pagkakasala siya sa inyo. Pwede may pagkakamali ka rin. Huwag natin guys lahat i-blame sa partner mo. So, kasi guys, ito sabi nga nila, ang dalawang klase lang ng tao yan. Nasa partner mo yung pagkakamali or nasa iyo. Pero kung willing magbago yung partner mo, ibig sabihin, nasa kanya yung pagkakamali. At kasi willing siya magbago. Sabi na-realize niya na walang mali sa'yo.
Okay? Pero kung pinanindigan talaga ng partner mo na umalis, ibig sabihin nasa inyo yung pagkakamali at ayaw ka na niyang maramdaman pa ulit. Okay? Ibig sabihin, nasa iyo yung pagkakamali. Pag ganon. So, ito guys, feeling ko kasi, may mga pagdududa ka. Grabe yung trauma ang pinagdaanan mo sa kanya. Yan yung pinapakita dyan. Okay? So, ang hirap para sa inyo, yung gano'n, para kang nababaliw kakaisip lagi. Kaya gusto mo na ng space. Tignan natin ano naman yung magiging plano mo. Something to say, there's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. So, marami kang gusto sabihin sa kanya, pero hindi pa sa ngayon. Okay, dun tayo sa outcome. Still listening. Okay, yung sinasabi mo sa kanya kanina, still listening, I listen to the music you've shared with me. It helps me to connect with you, although we are apart. So, ayan. Siguro ito yung, friend pa rin kayo sa Facebook siguro, or saan mang social media, or, nagla-live ba siya, kumakanta? Kasi, napapakinggan at napapanood mo pa rin siya. So, parang magka-connect pa rin talaga kayong dalawa. Kahit na hindi kayo magkasama. Sabi nga rito. So, yan. So, yung ikaw wala kang gagawing action dito kasi nararamdaman mo naman siya kahit di kayo magkasama. So, Jack sign sa side mo. Taurus, Leo, Aries, Virgo, Capricorn, and Gemini. Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Pisces, and Gemini. Aquarius, Leo, Scorpio, Libra, Sagittarius, and Virgo energy. So, tingnan natin. Okay. Ano yung mangyayari? Oh my God. 7 of Wands. Grabe pag-overthink. Alam niyo guys, kawawa tong person mo. Parang broken hearted sa inyo ngayon. Iniisip-isip ka. Puro energy to ng person mo eh. Hindi ko masagap na sa'yo eh. So in the near future, ang makikita kong energy niya guys. Gusto niya munang i-isolate yung sarili niya. Okay. I forgive you for me and for us. So, yun, parang pinatawad mo nga siya, pero bakit naman ganun? Parang di ka naman niya maramdaman. Okay, my love for you is endless. Ayan yung message niya sa inyo, guys. Walang katapusan yung pagmamahal niya sa inyo. Parang siguro loyal sa inyo, no? Pag sinabi kasing loyal, titikim na maraming putahe yan, pero babalik pa rin sa paborito nilang adobo. Samantalang yung faithful, kahit latagan na lang, di ko alam yung pronunciation. Kahit latagan mo ng iba't ibang putahe dyan, guys, babalik at babalik pa rin sila sa paborito nilang adobo. Kumbaga parang doon at doon lang sila, hindi sila titikim ng ibang putahe, no? So, feeling ko sa inyo, guys, may ginawa tong person mo, kasalanan sa inyo. Oo. And hirap kang magpatawad. Tignan natin yung message, advice para sa'yo. Advice para sa'yo. Breathe. Breathe in happiness, breathe out worries. So, ayan, breathe in happiness, breathe out worries. So, parang hail, exhale, no? Hail, exhale. So, feeling ko, minsan may mga panic anxiety ka. Or may panic anxiety ka talaga, no? And every time na naalala mo yung trauma na yun, ina-atake ka ng panic anxiety mo. So, sinasabi lang dyan, guys, hail, exhale. Diba? Or, makakabuti rin sa inyo, guys, yung meditation. Okay? So, yun, guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.